Pinaghihinalaan ng publishing company na ang huling mensahe ni All Might ay hindi pagbabanta, kundi para ito sa kanyang napiling successor, kaya balak nilang alamin kung sino ito. Ibinalita naman ni Sir Aizawa na may darating na media. Kung babaeng reporter daw ang magpunta ay may naiisip si Mineta kaya pinagbalaan siya ni Aizawa. Subalit isang middle-aged man ang dumating. Agad na nagsimula si Taneo sa pagdokumento ng mga araw-araw na buhay ng mga aspiring heroes gamit ang camera. Pero ang tunay na pakay niya ay ang alamin kung sino ang successor ni All Might. Nang mapansin niyang si Midoriya ang pinakaposibleng hinahanap niya. Lalo na nang kausapin ito ni All Might sa labas na binigyan pa siya ng meat buns. Pag-alis ni All Might ay sinabi ni Taneo na fan din siya ni All Might dahil iniligtas nito ang kanyang ama mula sa sikat na insidente. Kaya nababahala siya dahil nawala na ang symbol of peace. Saka pinakita ang picture nila All Might at Deku dahil ang quirk pala ni Taneo ay isang cameraman at nagagawa din makapag-print out ng picture. Tingin daw ni Taneo ay si Deku ang napiling successor ni All Might dahil sa pagkakapareho ng ability. Pero wala siyang balak na ibalita sa publiko ang natuklasan, sa halip ay nais niya lang malaman na may liwanag pa sa hinaharap saka biglang kumuha ng selfie nila. At nangako na kapag si Deku na ang bagong symbol of peace ay sa kanya isa sa publiko ang kanilang larawan. Pagbalik ni Taneo sa studio ay nagpanggap siyang walang natuklasan. At ang pinakita niya na lang ay ang picture ni All Might na kumakain ng meat buns na magagamit din nila sa article. Nakipagkita sa League of Villains si Kai Chisaki ng Shiha sa Ikai Mafia dahil sa tingin niya ay kailangan ng bagong leader ng mga villain dahil sa pagkatalo ni All for One. Giit ni Shigaraki na siya ang bagong leader ng League of Villains. Ngunit nais pala ni Overhaul na mapasailalim niya sila Shigaraki. Nainis si Magne kaya ginamitan niya ng magnet si Overhaul. Subalit nilabas nito ang kamay at nang mahawakan si Magne ay sumabog na lang siya bigla. Sumugod din si Compress ngunit may bumaril sa kanya kaya hindi magamit ang quirk kaya naputol ni Overhaul ang kanyang kamay. Rumesbak naman agad si Shigaraki kaso may humarang na tauhan nito at pumasok na rin ang mas malaking alalay ni Overhaul. Bago umalis si Kai ay nag-iwan nito ng calling card kung sakaling magbago ang isip ni Shigaraki. Nakiusap si Deku na ipakilala siya ni All Might kay Night Eye na dati nitong naging sidekick. Tumanggi naman si Toshi dahil sa personal na dahilan pero nakiusap pa rin ang bida. Dahil dito ay ipinatawag ni All Might si Mirio. Dahil si Mirio pala ay nagwo-work study na ngayon kay Night Eye. Sa pakiusap ni All Might ay pumayag naman agad si Mirio na ipakilala niya si Deku kay Night Eye. Naalala ni Toshi ang sinabi ng principal kaya naisip na kung hindi niya nakilala si Midoriya ay baka kay Mirio Tog ata niya ipinasa ang One for All. Sinamahan ni Mirio ang bida sa agency ni Sir Night Eye at nagbigay ng advice na upang tanggapin siya ni Night Eye ay kailangan niya itong mapatawa. Samantala nagbibigay ng report si Bubble Girl. Pero nainis si Night Eye dahil ang boring. Kaya pagbukas nila ng pinto ay nakitang tino-torture ito ng master sa pamamagitan ng kiliti dahil hindi siya napatawa nito na ikinatakot ng bida. Dahil dito ay naghanda si Deku ng kanyang comedy kung saan ginaya niya si All Might. Subalit hindi ito natuwa sa kanyang ginawa. Napansin ni Deku na puno ng mga All Might merchandise ang buong office. Pinapalis na siya nito kaya kinwento ang tungkol sa vinegar accident dahil ang maasim ng ngiti ng mukha dito ni All Might ang kanyang ginaya. Naalala naman daw ito ni Night Eye. Dahil pareho silang fan ni All Might ay binigyan ni Night Eye ng pagkakataon ang bida. Ngunit hindi tinatakan ng kontrata dahil nais muna niyang subukan si Deku. Dapat makuha nito ang pangtatak sa loob ng 3 minuto upang tuluyan niya itong tanggapin. Agad na sumugod ang bida ngunit nakikita ni Night Eye ang hinaharap dahil sa kanyang quirk. Mas binilisan pa ni Deku na halos hindi na siya makita upang magtagumpay. Saka nagtapon siya ng mga papel upang hindi makita subalit bigo pa rin hanggang sa tumama sa pader. Pero nang mapansin ni Night Eye na iniwasan nito ang lahat ng poster ni All Might ay tinanggap niya na ang ating bida. Napahanga ang mga classmate nang malaman ng balita kay Deku. Saka dumating si Sir Aizawa dahil may invitation daw si Tokoyami kay Hawks na rank 3 hero. Si Kirishima naman ay nais daw makita ng Big 3. At kinabukasan ay magkakaroon daw sila ng imbestigasyon sa area tungkol sa Shiha Ikai Mafia na pinamumunuan ni Kai Chisaki. Nagpatrol sila Deku at Lemillion sa area nila. Nang aksidente nilang makita ang isang batang babae na kasama ang kanilang target na si Chisaki. Kaya agad na nilagay ni Lemillion ng mask ni Deku at umakting lang sila ng normal. Subalit dahil umiiyak ang bata ay ayaw itong iwan ni Deku. Kaya kinabahan si Lemillion na baka magkaroon ng labanan. Nais daw makipag-usap ni Kai tungkol sa kanyang anak pero gusto niya ay sa looban dahil nakakahiya. Subalit nang tatanggalin na ni Kai ang gloves ay natakot ang bata kaya agad na bumalik sa kanya. Pag-alis ng mga ito ay sinabi ni Mirio na sundin nila ang plano ni Night Eye. Samantala pag-uwi ay pinatay ni Overhaul ang nagbabantay kay Eri. Agad namang nag-report sila Mirio na aksidente nilang nakita ang target. Ginagamit pala ni Overhaul si Eri sa kanyang plano nang dumalaw si Shigaraki. Kinahapunan ay itinanong ni Deku kung alam ba ni All Might na nais ni Night Eye na si Mirio ang makatanggap ng One for All. Giit ni Toshi na 5 taon din niyang naging sidekick si Night Eye pero dahil ayaw niyang sumunod sa babala nitong ikakamatay niya ang labis na paggamit sa katawan ay nasira ang kanilang samahan. Mas lalo pang nagalit si Night Eye nang tumawag si Toshi at sinabing
ibinigay niya ang one for all sa isang bata. Sa present naman ay nakiusap si Deco na magpalakas pa si Toshi upang makita pa siya nitong maging number 1. Nangako naman si All Might na sasamahan ng bida hanggang matupad ang pangarap. Dalawang villain na may kakayahang magpalaki ang naglalaban sa syudad. Mabuti na lang ay kinalaban nito ni Nejire gamit ang kanyang quirk na Surge at umatake din sila Uravity at Froppy ng napakaraming mga bato hanggang sa mailigtas nila ang bayan. Kasama din nila ang number 9 hero na si Ryuko na sinabing tinatawagan daw sila ni Night Eye laban sa Shihase Ikai. Nagtungo si Shigaraki kay Overhaul at sinabing nais niyang magkaroon ng partnership at hindi mapasailalim nito, ngunit tinutukan siya ng baril na sinaway naman ni Overhaul. Saka nagtanong si Shigaraki tungkol sa anti-quirk bullet. Nakasama sa agency ni Fat Gum si Kirishima dahil pinilit pala nito si Tamaki. At sa kanilang pagpapatrol ay may nangyaring kaguluhan. Agad namang hinuli ni Fat Gum ang mga ito gamit ang kanyang taba pero nakatakas ang isa. Subalit nahuli ito ng mga galamay ng octopus ni Tamaki, saka ito binugbog dahil ang quirk ni Tamaki ay manifestation kaya napapalabas sa katawan ang mga kinakain niya. Natuwa ang mga fans ni Tamaki, codename Sun Eater, ngunit biglang ay bumaril at tinamaan siya. Ang pangalawang bala ay nasa lag ni Red Riot. Nang subukan ni Sun Eater ang quirk ay hindi niya ito magamit. Hinabol naman ni Kirishima ang salarin kaya umatake ito pero hindi umubra sa matigas na katawan ni Red Riot. Nang umiyak ito ay naawa si Kirishima subalit gumamit ito ng ability enhancer drug kaya nakapagpalabas ng mas matigas at mas mahabang mga blade. Nagsimula itong umatake at nagagawang mahiwa si Kirishima kahit matigas na ang kanyang katawan. Saka ito nabaliw at muling umatake. Si Red Riot naman ay mas pinatigas pa ang kanyang katawan na natutunan niya sa training upang mawasak ang mga blade. Pero 40 second niya lang itong magagamit kaya kailangan niyang bilisan subalit pinaulanan siya ng napakaraming blade. Sa kabila nito ay hindi nagpatinag si Red Riot hanggang sa masapok ito ng napakalakas. Dahil dito ay napaiyak na naman ang baliw at sinubukan tumakas subalit dumating si Fat Gum na agad itong hinuli gamit ang makapal na taba. Dahil sa labanan ay nagkaroon ng bagong mga fans si Red Riot. Hanggang ngayon ay hindi pa rin magamit ni Sun Eater ang ability. Nabahala naman si Fat Gum dahil masyadong mapanganib ang anti-quirk bullet. Kinabukasan ay nagtungo ang mga kasali sa work study at mga pro hero sa isang venue dahil kay Night Eye. Nang dumating si Night Eye ay nagkaroon sila ng round table conference upang magplano kung paano mahahanap ang base ng Shihase Ikai dahil hinalaan sila ang nagpapakalat ng anti-quirk bullet at ability enhancer drugs. Sinabi ni Night Eye na may quirk si Overhaul na magpasabog at mag-restore ng mga bagay kaya posibleng siya ang may likha ng anti-quirk bullet. Sinabi din ni Night Eye ang tungkol sa anak nitong babae na tila ginagamit sa experiment na ikina-upset ni Fat Gum, pati na nila Midoriya at Mirio. At ang dahilan ni Night Eye kaya ipinatawag ang mga hero na malapit sa mga posibleng lokasyon ng base ng Hase Ikai ay para mabilis nila itong matagpuan. Nagsuggest si Eraser na gamitin sa kanila ang quirk ni Night Eye para makita ang future nila kung mahahanap ito. Sagot nitong sa isang tao niya lang kasi ito pwedeng gamitin sa isang araw. Habang naghihintay ay mapapansin na frustrated sila Deco at Mirio. Nagpatuloy muna sila Deco sa pagpasok sa klase habang naghihintay na mahanap ang base ng Shihase Ikai. Habang kumakain ay upset pa rin ang bida na napansin na ng mga kaklase. Subalit napaiyak na lang siya dahil top secret ang misyon kaya hindi pwedeng ikwento sa mga kaibigan. Nag-iimbestiga si Rocklock malapit sa posibleng lokasyon ng base ng Hase Ikai. Maging ang iba pang mga hero ay kanya-kanyang diskarte sa lahat ng mga posibleng kinaroroonan ng mafia base. Isang gabi ay nakatanggap na ng kumpirmasyon sila Deco, pati na ang Big Three. Nalaman nilang nakatago si Eri sa stronghold ng Hase Ikai. Dagdag pa ni Night Eye na nakita niyang bumili ng laruan na pangbabae ang isang tauhan ni Overhaul na nalaman niyang para kay Eri gamit ang kanyang quirk kaya maghahanda na sila ng raid mission. Subalit may intel din pala ang mafia sa mga hero. Nagtungo ang mga pulis at mga hero sa labas ng pinaghihinalaang underground facility. Subalit alam din nilang mapanganib dahil isang maze ang loob nito. Nagtungo si Kai sa kanyang lolo na nakoma. Ngunit bago magsimula ang operasyon ay inunahan na sila ng alagad ni Overhaul na si Katsukami kaya kumilos sila Eraserhead at Deco. Ngunit muli itong sumuntok ng malakas pero pinigilan ito ni Ryuko na isang dragon hero. Kaya sumugod na ang mga kasama sa base. Umatake ang isang bantay sa pamamagitan ng mga dahon na ginawang blade pero agad silang napigilan ng mga hero at nagmadaling pumasok sa base. Nagkaroon ng kaguluhan dahil ayaw silang payagan ng mga kasapi ng mafia na mag-imbestiga kahit meron ng warrant pero hindi pa rin nila napigilan ng mga hero. Kaya sa loob ay hinanap nila ang secret base at dahil sa foresight ni Night Eye ay natagpuan nila ang secret entrance at nabuksan ito. Subalit bigla silang sinugod ng tatlo pang alagad na agad namang inatake ni Centipede Hero. At ang isa pa ay pinabagsak naman ni Bubble Girl. Ngunit pagbaba ay isang dead end ang natagpuan. Nang tignan nito ni Lemillion ay nalaman na may daanan sa kabila kaya agad na winasak nila Deco at Red Riot ang makapal na pader. Gumamit naman ng enhancer drug si Mimik upang maging malakas saka
pumasok sa pader at kinontrol ang buong gusali para mahirapan sila sa pag-iimbestiga. Samantala tumatakas na sila Overhaul dala si Eri. Sa kabila ng nangyari sa paligid ay sumugod pa rin mag-isa si Mirio dahil may kakayahan siyang tumago sa mga pader. At ang mga naiwan ay inihulog ni Mimik sa isang silid kung saan nag-aabang ang tatlong tauhan ni Overhaul. Nais nang lumaban ni Fat Gum pero giit ni Sun Eater na i-reserve ang lakas ng mga pro. Agad na sumugod si Setsuno kaya tinanggal ni Eraser ang kanyang quirk. Saka umatake si Sun Eater sa mga ito gamit ang tentacles at sama-sama silang binilibag. Tapos winasak niya ang mga sandata nito at nais niyang magpaiwan doon upang mahabol ng mga pro sila Overhaul. Bago umalis ay muling ginamit ni Eraser ang quirk at sinabing tapusin ang mga ito bago pa siya kumurap kaya binilibag ang mga ito sa pader. Tatapusin na sana sila ni Tamaki pero lumaban si Setsuno at nahiwa ang galamay niya gamit ang kutsilyo sa loob ng maskara. Si Hojo ay nakagamit na rin ng kakayahan nito. Saka nakuha ni Setsuno ang shell dahil sa quirk. Tapos sinuntok siya ng matindi ni Hojo pero nasalag nito gamit ang nag-transform na kamay. At nang sinuntok siya ay gumawa din siya ng shell sa mukha upang hindi masaktan. Saka ginamit ang may armor ng mga galamay para tapusin ang mga kalaban. Pero nang magising si Tabi ay pinagkakain niya ang mga galamay ni Sun Eater. Hanggang sa makasugod ito at kinagat ang mukha niya tapos sinuntok pa siya ni Hojo ng 2 beses kaya napatalsik. Saka pinagtulungan siya ng 3 hanggang sa ma-corner siya sa pader. Ngunit sinipa niya ang kristal kay Setsuno na labis na nasaktan. Kaya tuluyan na siyang pinatay ni Hojo pero dahil kinain pala nito ang kristal ay nakadepensa din ito gamit ang kristal. Sa kasama-sama silang sinipa sa pader. Subalit hindi na rin kinaya ng katawan ni Tamaki. Nagtataka na ang mga hero kung bakit walang ginagawa si Mimik. Nakita naman ni Mimik na natalo ang 3 bugok kaya nabahala siya. Nalaman nila Bubble Girl na napilitan lang lumaban ang mga tauhan ni Overhaul dahil natatakot sila sa boss. Ngunit ang dating boss ng Haseikai ay isang mabait daw na pinuno. Bigla namang inatake ni Mimik si Eraserhead. Subalit iniligtas siya ni Fat Gum saka nagulat dahil kasama pala si Red Riot na sinubukan din protektahan ng sensei. Doon ay kagad silang pinagsusuntok ni Rappa gamit ang matigas na kamao. Dahil sa lakas ay nawasak ang armor ni Kirishima. Pagsuntok ni Fat Gum ay nagkaroon ito ng barrier dahil kay Tengai. Saka muling pinagsusuntok ang mataba. Si Kirishima naman ay nahihirapan dahil nawasak ang kanyang depensa. Hindi daw kailangan ng barrier ni Rappa kaya pinagsusuntok ito kaya tinanggalan na siya ng barrier ni Tengai saka mabilis na pinagsusuntok si Fat Gum. Naisip naman ng mataba na kung hindi nila matatalo si Tengai ay wala silang pag-asang manalo. Saka nagsuntukan sila Rappa at Fat Gum habang nasa likod si Kirishima. Subalit labis na iniinda ni Fat Gum ang mga malalakas na suntok ni Rappa. Samantala si Red Riot ay walang magawa habang nanunood. Pero pagkatapos maalala ang mga nakakalungkot at nakaka-inspired niyang nakaraan ay lumakas na rin ang kanyang loob subalit nabugbog na si Fat Gum. Subalit ang mga atake na naabsorb ng katawan ng matabang hero ay maaari niya palang gamitin na malakas na pang-atake. Nang biglang humarang si Red Riot para saluhin ang mga malalakas na atake ni Rappa. Saka nagsabayan ng suntok ang dalawa pero nakialam si Tengai kaya tuluyang bumagsak si Kirishima. Samantala pamayat na si Fat Gum dahil sa naipong lakas. At nang sumuntok ay nagawang mabasag ang barrier ni Tengai kaya sila ang nanalo sa laban. Naglalakad lang sila Overhaul habang tumatakas. Dahil meron pala silang mga malalakas na bantay na mula sa League of Villains. Nagising na rin si Kirishima kaso buhay pa si Rappa kaya nanganganib sila. Pero nagsuggest ito ng first aid na ipinagtaka ni Fat Gum. Pinagalitan siya ni Tengai dahil ayaw na naman sumunod sa utos. Ngunit binanatan siya ng sariling kakampi. Giit ni Rappa na ang nais niya lang ang makipaglaban hanggang kamatayan dahil dati siyang MMA fighter. At natuwa siya dahil nasatisfy siya ng dalawa kaya nais niyang magpagaling ang mga ito para makipagpatayan ulit sa kanya. Nakikita ni Mimik na patuloy ang mga hero sa pagsugod kaya pinaalo niya na naman ang buong paligid. Nalapatan na ng paunang luna si Kirishima. Tinanong ni Fat Gum kung bakit kasali si Rappa sa mafia. Giit nitong nung naglaban sila ni Overhaul ay natalo siya agad pero binalik ang kanyang buhay. At nanatili lang siya sa grupo upang matalo si Overhaul balang araw dahil palagi daw siyang natatalo nito. Ikinabahala ni Fat Gum ang nalaman dahil mapanganib pala talaga si Overhaul. Ginamit ni Rocklock ang quirk para mapigilan ang paggalaw ng paligid. Subalit umatake na si Mimik gamit ang mga pader kaya winasak ni Deku ang mga ito. Nababahala si Mimik dahil paubos na ang ininom niyang ability enhancer. Saka nagpatuloy pa si Deku na wasakin ang mga bato. Kaya gumawa ng mataas na pader si Mimik para mapaghiwalay sila. Tapos inatake ni Himiko si Rocklock mula sa likod, nasuntok naman niya ito pero isa lang palang clone, saka siya nito nilagyan ng gripo sa tagiliran. Pagdating nila Deku ay nagpanggap din si Himiko na si Rocklock. Pero nalaman agad ni Eraser kaya natanggal niya ang transformation nito at parang manyak na inatake ang bida, tapos nahuli ito ni Eraserhead kaso siya naman ang nilagyan ng gripo sa likod. Dumating sila Rappa at Twice para pigilan ng mga pulis. Sumugod si Rappa subalit nalaman ni Night Eye ang
kanyang kilos saka ito pinatalsik sa pader. Dahil gumamit pala siya ng support item para mapatalsik ang kalaban. Saka nalaman na isang clone raffle lang pala ito. Inatake din ni Night Eye si Twice na nasira ang costume tapos muntik pang tamaan ng lumabas na pader kaya nagalit siya kay Mimic. Dahil nasira ang maskara ay tinatalo siya ng isa pa niyang katauhan ngunit pinakalma siya ni Himiko saka pinaalala ang kanilang plano. Sa flashback ay bili ni Shigaraki na magpapanggap lang silang kasapi na ng mafia subalit tatraidorin din nila si Overhaul. Galit na galit si Mimic nang malaman ito kaya nagwala at nahulog sila Twice at Himiko. Naisip naman ng dalawa na sana ay maubos ng mga hero ang Shihase Ikai Mafia. Napaligiran din ng mga lupa ang mga hero. Alam naman ni Himiko na nagtatago sa itaas si Mimic. Nang makita ito ng bida ay agad niya itong inatake saka tinanggalan ni Eraser ng quirk tapos tinukso pa siya nila Hamiko saka naman inatake ni Night Eye at sinalo ng ating bida. Samantala nahabol na rin ni Mirio sila Overhaul. Nang bigla siyang malasing dahil pala sa quirk ni Sakaki saka pinagbabaril pa siya ni Nemoto tapos sinagot din niya ang tanong nito kung ano ang kanyang quirk dahil sa quirk ni Nemoto na confession. Si Sakaki naman ay may quirk na nakakapagpalasing ng kalaban. Para tuluyang makatakas ang master ay umatake na ang dalawa kay Lemillion subalit nagtago ito sa pader saka pinagsasapok ang dalawang alagad ni Overhaul. Saka muling tumago sa sahig tapos pinagsusuntok ang dalawa tapos si Chisaki naman ang inatake nito upang mailigtas si Eri. Giit ni Overhaul na kailangang bumalik ni Eri dahil siya ay isinumpa dahil sa quirk nitong mapaminsala kaya nagalit si Mirio. Sagot ni Overhaul na hindi niya ito anak saka ginamit ang ability upang tusukin si Mirio subalit nakapag-react agad ang hero. Hindi rin nababahala si Chisaki dahil pwede naman niyang buhayin ulit si Eri kahit mapatay niya ito sa laban. Kaya wala itong kontrol sa paggamit ng kanyang kakayahan. Isa pa ay hindi rin makakalusot si Mirio sa pader kapag hawak niya si Eri. Balak ni Kurono na gumamit ng anti-quirk bullet, nagtago naman si Lemillion sa kanyang mahabang cloak, saka umatake siya sa ilalim ng lupa, tapos agad niyang sinuntok si Overhaul sa mukha. Subalit papalag pa ito kaya muling sinuntok at napahanga si Eri. Ngunit hinagis nito ang anti-quirk bullet kay Nemoto upang gamitin kay Mirio pero kay Eri ito itinutok, kaya agad na sinalag ng hero pero siya ang tinamaan. Dahil dito ay na-excite si Chisaki subalit inihagis ni Mirio ang katawan ni Kurono at nabugbog niya si Overhaul kahit wala na siyang quirk. Subalit kalaunan ay natusok na siya ng mga matutulis na bato. Muli na namang umatake si Overhaul kaya katapusan na ni Mirio, mabuti ay dumating na ang bida kasama ang dalawang pro. Saka mabilis na sinuntok si Chisaki sa braso at napatalsik tapos tinanggal ni Eraser ang quirk nito. Napansin ni Night Eye na malaki ang pinsalang nagawa ni Mirio sa mga kalaban tapos nailigtas pa nito si Eri kaya niyakap ang dalawa. Tatapusin na nila Deku si Overhaul kaya sumigaw ito at tinamaan naman ni Kurono si Eraserhead ngunit pinipilit pa rin itong huwag kumurap dahil parating na ang suntok ni Deku, subalit pagkurap ay nakagamit na ito ng power sa mga kalabang hero. Tapos pinabayaan itong mahulog ang tauhan niyang si Nemoto saka kinonsumo ang katawan nito upang makapag-transform ang kanyang katawan. Si Eraserhead ay walang magawa kay Kurono dahil bumagal ang kilos niya dahil sa quirk nito na chronostasis. Nababahala si Deku sa kanyang kakaharapin. Giit ni Overhaul na hindi na magbabalik ang quirk ni Mirio. Saka ito sumugod gamit ang bagong katawan ngunit inatake siya ni Deku kaya binawian niya ang bida. Pinagbabato ito ni Night Eye ng mga support items. Si Deku naman ay tinulungan sila Mirio at Eri. Ngunit inatake na nito si Night Eye. Pero gamit ang foresight ay nalalaman niya ang kilos nito kaya nakakaiwas sa mga atake ni Overhaul. Subalit natusok pa rin siya ng mga matutulis na bato ng villain at ang nakita niya sa future ay ang kamatayan ni Deku. Dahil dito ay muling lumabas si Midoriya saka gumamit ng 20% ng ability. Nang sumugod si Deku ay pinagtutusok siya ng villain pero nakakailag, nawasak na rin ang gauntlet dahil sa lakas saka siya umilag kay Chisaki tapos bumuelo siya sa kisame at mabilis na sinipa ng napakalakas sa ulo si Overhaul, subalit nakailag ito kaya ginawa siyang barbecue tulad ng nakita ni Night Eye. Tumakas sila Mirio kahit hirap, natulala naman si Eri dahil hindi niya maintindihan ang pagpapahalaga sa kanya ng mga hero. Samantala nakaligtas pa pala ang bida mula sa kamatayan. Nagbanta si Chisaki na kung ayaw ni Eri na mamatay ang mga hero ay kailangan niyang bumalik. Naalala ng bata ang marahas na experiment na ginagawa sa kanya ngunit nagpakita pa rin siya kay Overhaul dahil ayaw niya nang may mamatay. Hinugot ni Deku ang spike dahil wala pa rin siyang balak sumuko. Nang biglang mabutas ang kisame at dumating sila Dragon Hero. Sa flashback ay nahuli na nila Ryuko si Katsukami. Nang biglang manghina sila Uravity at Froppy dahil hinihigop nito ang kanilang life force dahil sa boosting drug ay lumalakas ang katawan nito kaya sinuntok ang Dragon Lady. Umatake si Nejire ng shockwaves ngunit hindi nasaktan si Katsukami. Sinabi ng isa pang Deku kung nasaan ang lokasyon ng kalaban kaya pinagtulungan ng mga ito si Katsukami patungo sa lokasyon. Hanggang sa mabutas ang kalsada at nakita nila doon si Deku. Kaya nagtaka si Froppy kung sino ang nakita nilang Deku sa itaas. Ito pala ay si Himiko na nais paglabanin ng mga hero at yakuza upang makuha nila si Eri. Ang kasama nilang Mr. Compress ay duplicate lang pala na ginawa ni
ni Twice kaya itinulak nila ito dahil ayos lang mamatay. Gumamit muli ng kapangyarihan si Chisaki upang makatakas subalit sinundan pa rin siya ni Deku para iligtas si Eri. Sa flashback ay ipinagkatiwala pala ng boss ang ulilang si Eri kay Overhaul dahil halos pareho sila nito ng quirk. Dahil napatay pala ni Eri ang sarili niyang ama dahil hindi makontrol ang ability. Subalit inabuso ni Chisaki ang quirk ng bata dahil ginamit niya ito para sa pansariling interes. Dahil na rin sa mga naranasan ni Eri kay Overhaul ay siya ang kusang nagtungo kay Deku, kaya muling umatake si Chisaki patungo sa kanila. Hindi sinasadyang nagamit ni Deku ang 100% ng One for All upang protektahan ang bata kaya nagkaroon ng malakas na pagyanig at napunta sila sa ere. Napansin ng bida na hindi nadurog ang kanyang katawan sa paggamit ng 100% ng ability. Kinonsumo naman ni Chisaki ang katawan ng sariling tauhan, saka nakita ni Night Eye sa foresight na matatalo nito si Deku. Sinubukang tumulong ni Uraraka ngunit wala na siyang lakas. Sa kanila nakita ang nakakatakot na transformation ni Chisaki dahil sa katawan ni Katsukami. Gumaling ang mga sugat ni Deku dahil kay Eri pero nakaramdam din siya ng sakit saka dumating si Chisaki at sinabing ang powers ni Eri ay ang mag-rewind ng katawan ng tao hanggang sa bumalik sa alikabok. Pero naisip ng bida na saktan ng sariling katawan sa kasing bilis ng pag-rewind ni Eri upang magamit niya ang mas malakas na kapangyarihan ng One for All. Kaya nang umatake si Chisaki ay madali lang siya nakatakas dahil sa bilis. Saka sinuntok ito at lumipad sa ere. Tuluyan ng napatay ang clone ni Mr. Compress. At dinadala naman ni Uraraka si Night Eye sa itaas. Ipinakita sa nakaraan ng masamang balak ni Overhaul na magbenta sa mga villain ng anti-quirk bullets, tapos magbebenta din siya ng antidote sa mga hero, nang sa ganon ay yumaman muli ang kanilang gang at maging pinakamalakas sa Japan. Subalit tutol dito ang boss dahil ginagamit niya ang laman ni Eri. Dahil dito ay ginawa niyang comatose ang boss at sa kanya ito papagalingan kapag number 1 na muli ang Hasekai. Sa pagtutuos ng dalawa sa ere ay muling umatake si Overhaul kaso walang kwenta para kay Deku at nang si Deku naman ang umatake ng maraming kamao ay walang kalaban-laban na nawaasak ang katawan ni Chisaki. At bilang pangwakas ay nagliwanag ng malakas si Deku at tinamaan ang mukha ng villain na nagdulot ng napakalakas na pagyanig na naramdaman nila Uraraka. Dito ay napagtanto ni Night Eye na nagawa niyang mabago ni Deku ang nakita niyang future nito dahil sa pagpupursige. Papatayin na sana ni Kurono si Eraserhead ngunit pinigilan siya ni Sun Eater na may kasamang mga pulis. Wala nang malay si Overhaul kaya sumabog ang transformation nito at kinuha ni Uravity ang kanyang katawan. Si Deku naman ay nanganganib na maglaho dahil hindi makontrol ni Eri ang kapangyarihan, mabuti na lang ay natulungan siya ni Eraserhead. Nagpatuloy ang pang-aaresto ng mga pulis habang nire-rescue naman ang mga sugatan dahil sa labanan. Samantala kahit natusok ng spike si Night Eye ay natutuwa ito dahil nabago ni Deku ang future. Subalit sa daan ay may masamang plano ang League of Villain kay Overhaul. Sinunog ni Dobby ang sinasakyan ni Overhaul ngunit pinigilan siya ng Sand Hero. Sumugod din si Shigaraki ngunit inatake siya ng buhangin. Kaso pinalabas ni Mr. Compress ang isang malaking bato saka sila nagtungo sa sinasakyan ni Overhaul. Tapos agad na naglaban sila Dobby at Sand Hero ng mga ability pero nakulong ito ni Mr. Compress sa Holland. Akala ni Chisaki ay papatayin na siya ng mga ito. Kinuha ni Mr. Compress ang isa niyang kamay at ang isa pang kamay ay pinutol naman ni Shigaraki. Dahil dito ay habang buhay na siyang magdurusa dahil hindi na rin siya makakagamit ng quirk. At pag-alis ng League of Villains ay napaiyak na lang si Chisaki. Napakalaki ng butas dahil sa labanan ngunit ayon sa report ay wala naman na italang namatay. Nagpapacheck naman si Midoriya ng kanyang katawan. Ang iba pang mga hero ay nagpapagaling din sa ospital samantalang si Eri ay nilagnat ng sobra at naka-quarantine daw ito dahil hindi makontrol ang kapangyarihan. Nakita nilang umiiyak si Recovery Girl. Kaya pinuntahan nila si Night Eye na masama ang kalagayan. Pumasok din si Mirio na iyak ng iyak dahil napakarami daw niyang natutunan sa ahensya ni Night Eye. Ginamit ni Night Eye ang foresight at nalaman na magiging mahusay na hero si Mirio sa hinaharap. At kasabay ng pagtulo ng mga luha ni Mirio ay siya namang pagtatapos ng huling hininga ng kanyang master. Patungo sila Gran Torino at Sukauchi sa kagubatan dahil namataan daw na palaging nagpupunta doon si Kurogiri. Pagdating nila ay mabilis na nahanap ng matanda kung nasaan ang warp villain kaya mabilis niya lang itong nahuli. Subalit yumanig ang paligid dahil paparating na daw ang isa pang napakalakas na alagad ni All for One na si Gigantamakia. Nabalita sa TV ang mapait na sinapit ni Overhaul. Samantala naka-recover na ang halos lahat maliban kay Mirio na hindi pa bumabalik ang quirk. Kaya dinalaw ito ng ating bida at nakitang masigla na ito ulit. Kahit nawala ang kanyang quirk ay hindi daw siya malulungkot dahil ito ang hiling ni Night Eye. Nagse-self-pity naman si Midoriya dahil iniisip niyang mas karapat dapat si Mirio sa One for All. Pero hindi daw ito matatanggap ni Mirio dahil si Deku na ang napili. Kaya magpapalakas na lang daw siya at susubukan ng mga paraan upang mapabalik ang quirk. Paglabas sa ospital ay inanyayahan sila ng mga pulis para sa report kaya gabi na sila nang makauwi. At pagpasok ay labis na tuwa ang naramdaman ng mga kaibigan dahil nakauwi silang apat ng ligtas. Kinabukasan ay nagtungo na sila Shoto sa provisional license training.
Giit ni Present Mike na magiging busy na daw si Sir Aizawa dahil kay Eri kaya siya muna ang kanilang bodyguard. Saka naalala ni All Might nang tumawag si Gran Torino na sugatan dahil nakalaban nila si Gigantamakia kahapon. Gaganapin ang kanilang training sa General Sports Center. Nang dumating sila Endeavor ay nag-cheer ito sa kanyang anak. Kahit retired na si All Might ay mas humahanga pa rin sa kanya ang mga estudyante kaysa sa kasalukuyang number 1. Giit ng host na mula ngayon ay sasali na rin sa training si Camie dahil hindi nito maalala na sumali daw siya sa provisional exam kamakailan. Ngunit alam ni Seiji na dinukot at pinatulog si Camie saka ito pinalitan ng isang kalaban kaya wala itong maalala. Saka pumasok ang pro hero na si Gang Orca at sinabing magiging mahirap ang pagsasanay ngayon upang magkaroon sila ng sapat na passion sa pagiging hero. Kaya binuksan na ang pinto at pumasok ang mga magugulong elementary students kung saan kailangan nilang makuha ang loob ng mga ito. Nirumble si Todoroki ng mga bata at pinagsusuntok naman si Yoarashi. Si Camie ay ginamit ang mga siopaw sa isang bata pero nagalit ang isang may crush dito. Giit ni Teacher Kumari na hirap na siya sa mga estudyante niya. Kaya nangako si Gang Orca na patitinuin ito ng mga aspiring hero. Habang nanunood ay sinabi ni Endeavor na kahit anong gawin niya ay patuloy na tumataas ang bilang ng krimen dahil sa pagretiro ni All Might. Sinabi naman ni Bakugo na kailangan nilang mahanap ang boss ng mga bata at turuan ng leksyon para matakot ang mga ito. Ngunit hindi daw natatakot ang isang batang blonde sa kanya. Sinubukan naman makipagkaibigan ni Yoarashi, ngunit tinukso lang din siya ng mga ito. Kaya mungkahi ni Bakugo na gumamit na sila ng dahas. Giit ni Todoroki na meron pang ibang paraan. Patuloy pa rin ang pagtatanong ni Endeavor kung ano ba para kay All Might ang symbol of peace. Sagot ng retired hero na naisip niya lang na kailangan ito upang magkaroon ng kinatatakutan ng mga villain. Nagbigay din si All Might ng advice na hindi nito kailangan gayahin ang symbol of peace na hinangad niya dahil sila ay magkaiba. Samantala sa ibaba ay naboring ang mga bata kay Shoto. Giit ni Camie na bakit hindi nila gamitin ang mga quirk. Subalit nagplano din ang mga bata dahil tingin pala nila ay mas magagaling sila sa mga matatanda. Pero hindi naman uurong sa kanila ang mga high school. Kaya isa-isang umatake ang lahat ng mga bata gamit ang kanilang mga ability upang matalo ang mga hero dahil tingin nila ay mas malakas sila sa mga ito. Napahanga si Mike dahil noong ganitong edad siya ay hindi siya ganito kalakas. Pinaliwanag ni Seiji na mas lalo kasing lumalakas ang mga quirk sa bawat salinlahi kaya kinatatakutan din ang maaaring mangyari kapag tuluyan na itong hindi makontrol. Subalit ang mga atake nila ay walang kwenta sa mga examinee. Ngunit muli na namang umatake ang isang bata pero na-inlove lang siya kay Shoto na si Camie pala na nag-transform. Samantala ang isang bata ay iniisip pa rin na mas mataas na uri sila kaysa sa mga matatanda subalit nilipad sila ng hangin ni Yoarashi. Gumawa naman ng aurora si Camie, si Shoto ay ginamit ang yelo upang makagawa ng slide na labis na na-enjoy ng mga bata. Tapos nilagyan pa ito ng apoy habang nasa ride. Dahil sa kanilang mga quirk ay napahanga ang mga elementary students. Kinuha ni Bakugo ang kanilang leader at sinabing kung mananatili kang mapagmataas ay hindi mo makikita ang iyong sariling kahinaan. Saka pinalipad ito ni Yoarashi at tumagos naman sa bata ang sinabi ni Bakugo ayon sa kanyang karanasan. Dahil tagumpay ang misyon ay natuwa si Teacher Kumari at natuwa din si Gang Orca sa kanilang nagawa. Paglabas ay kausap nila Seiji sila All Might dahil sa ginawa kay Camie ng League of Villain kaya mula ngayon ay makikipag-ugnayan na sila sa UA. Binati ni Endeavor ang anak pero ayaw nito dahil hindi siya naging mabuting ama. Kaya nangako na lang si Endeavor na magiging isang hero na ikaka-proud ni Shoto. Kalaunan ay nagdalamhati sila sa lamay ni Night Eye. At si Centipeder na ngayon ang namahala sa agency na naiwan nito. Si Eri ay bawal pa rin tumanggap ng bisita dahil sa panganib na dulot ng quirk nito na ngayon ay lumiit na rin ang sungay kung saan nagmumula ang powers. Sobrang porsigido si Kirishima na mas lumakas para matalo niya si Rappa. Naisip ni Deku na kailangan niya talaga ng 100% ng one for all para matalo ang malalakas na villain. Tapos nakatingin na naman si Aoyama na nagpasikat pa kaya sumakit ang tiyan. Giit nitong gusto niya si Deku dahil pareho sila nitong hindi masyadong makontrol ang quirk. Samantala patuloy na nagpapalakas ang kanilang mga kaklase. Ipinakita ni Eshido ang kanyang malupit na dance moves ayon sa notes ng bida ay dahil ito sa athletic body ng dalaga. Giit ni Aoyama na palagi siyang tinatalo nito kaya hindi niya ito gusto. Nagpatuloy sa pagsayaw si Eshido ngunit nang gayahin nila ay parang mga robot. Buwan na para sa school festival kaya natuwa ang mga estudyante. Nabahala naman si Kirishima dahil alam niyang nagpapalakas ngayon ng mga villain. Sagot ng sensei na kailangan nilang magkaroon ng school festival para makabawi sa ibang course dahil ang hero course ang siyang pinagmula ng mga stress sa campus, saka natulog na ang sensei. Tinanong ni Lida kung anong nais nilang gawin. Nais daw ni Kaminari na magkaroon ng maid cafe dahil isa siyang manyak. Si Mineta ay nais daw makakita ng siopaw kaya sinaabit siya. Saka nagsuggest ang buong klase ng mga nais nilang gawin sa festival. Pero dahil hindi sila makapag-decide ng gagawin ay nagbanta si Aizawa na gagawin itong public lecture. Hanggang sa ipakita ni Todoroki ang isang video. Kaya nagkasundo sila na mag-sing and dance sa school festival. Dumalaw sila Deku at Mirio kay Eri dahil request daw ito ng bata. Tinanong din ito si Night Eye ngunit hindi nila
nila sinabi ang nangyari dito dahil sinisisi pa rin ng bata ang sarili. Napagtanto ni Deco na hindi pa nila tuluyang nailigtas si Eri dahil nasanay ito sa pamamalakad ni Overhaul. Kaya naisip ng bida na isama ito sa school festival at sasamahan daw siya ni Mirio upang maging ligtas. Nabahala ang mga pulis dahil sa vlogger na villain na si Gentle Criminal nang dumating ang maraming hero, pero nagawa pa rin itong makatakas dahil sa kanyang lakas, kaso iniwan din niya ang pera dahil nais lang pala nito ng atensyon. Excited na ang magkakaklase sa school festival pero iniisip ng ibang course na si Babalino na ginagawa lang ito ng hero course para sa pansariling kasiyahan. Naisip ni Jiro na kailangan nila ng isang banda kaya minanipula ni Zero si Bakugo para mag-drums. Saka naisip ni Ashido kung paano sila makakagawa ng mga effects gamit ang mga quirk. Sunod ay hinanap naman nila kung sino ang magiging singer. Nang umawit si Jiro ay nabighani sila sa boses nito kaya ito na ang lead vocalist. Kaya nahati ang grupo sa effects team at sa band team. Habang nagtsatsa ay naisip ni All Might na kailangan din ni Deco ng long range attack. Kaya nagtungo sila sa labas at ginamit ng bida ang full cowling sa kasumipa para magkaroon ng malakas na hangin. Ngunit pagkatapos ay nasaktan pa rin ang katawan pero hindi na nawasak. Saka sinabi ni All Might ang mga hakbang upang kayanin na ng kanyang katawan ang 20% ng One for All. Muling sinubukan ng bida ang air cannon upang may magamit na long range attack. Nakipagkilala ang mga estudyante kay Eri upang magkaroon na ito ng mga kaibigan. Saka naglibot sila sa school kung saan ang lahat ay busy para sa festival. Si Neji rin naman ay naghahanda para sa beauty pageant. Sa kabila ng kagandahan ay natatalo daw siya palagi kay Bibimi ng support course. Nagtungo naman sila sa cafeteria para kamustahin kung ayos lang si Eri. Nang makita nila doon ang principal na sa flashback ay pinagsabihan pala ng police chief na wag nang ituloy ang school festival, pero dahil nakiusap ang principal ay sinabi ng chief na kung magkaroon ng kahit isang false alarm ay ipapatigil daw nila ang festival. Sinabi ito ni Midnight kila Deco, ngunit nagbabantay naman daw si Hound Dog sa labas. Saka nangako si Deco na mapapanood siya ni Eri na mag-perform sa stage. Pero pagbalik sa silid ay tinanggal siya sa dance team. Dahil inilagay daw siya sa effects team para magbuhat kay Aoyama na magiging isang moving disco ball. Kasabay nito ay patuloy pa rin na nagsanay ang bida para masanay ang kanyang katawan sa mas mataas na porsyento ng One for All. Sa door may aksidenteng na-click ni Deco ang video ni Gentle Criminal. Samantala nagplano naman sila Gentle na dumaan sa main road kung saan walang masyadong hero agency. Pero magkakape daw muna sila sa isang coffee shop bago ang kanilang misyon. Saka itinakda ang kanilang ruta upang makarating sa UA. Alam din nilang mahigpit ang security ngunit isang professional hacker naman sila Brava. Nangako din si Gentle na matutupad ang pangarap nilang maging sikat na villain vlogger. Pina-finalize na ng buong klase ang kanilang magiging performance. Kinabukasan ay nagsanay muna ang ating bida nang dumating si Hatsume na dala ang bago niyang gloves. 7:50 AM ay tumakbo siya patungo sa convenience store para bumili ng lubid na gagamitin sa play. Subalit paglabas ay nakasalubong niya sila Gentle na naka-disguise pero nakilala pa rin sila ni Deco kaya nais niyang pigilan ng dalawa. Pero naisip pang mag-record nila Brava para may content. Aminado si Gentle na plano talaga nilang pumasok ng walang pahintulot sa UA kaya sumugod ang bida ngunit napigilan siya ng powers nito na elasticity kung saan nagagawa niyang elastic ang lahat ng hawakan kahit na hangin saka pinatalsik si Deco. Sa muling pagsugod ng bida ay pinatalbog naman ito ng villain saka sila tumakas nang maalala na nila Brava na ang kalaban nila ay si Izuku Midoriya. Pero hindi sila papabayaang magtagumpay ng bida kaya pinitik sila ng air cannon technique pero walang epekto kaya nagpatuloy sa pagtakas ngunit nakahabol siya kay Gentle at tumama sa construction site. Nagkunwari naman sila Brava na gumagawa lang sila ng video para hindi magsumbong si Tatang sa ibang mga hero. Kahit sumabit si Gentle ay nagpanggap pa rin itong cool. At sinabing hindi naman siya pumapatay ng tao dahil ang nais niya lang ay makapasok sa UA upang maging viral. Pero magkakaroon ng emergency alert na maaaring magkonsele sa festival kaya nais itong pigilan ni Deco. Sagot ni Gentle na isang professional hacker naman sila Brava kaya mapipigilan nila ang alarm. Dahil hindi sila magkasundo ay nagsimula ulit silang maglaban, ngunit dahil sa paligid ay may kalamangan ng quirk ni Gentle kaya napakabilis nitong kumilos. Tinanggal din ito ang tornilyo at tumalon-talon nang sa ibaba ay napansin ni Deco ang isang matanda kaya kinuha niya ang bakal para hindi mahulog kay Tatang. Saka ginamit nila Gentle ang crane upang makatakas. Ngunit sinubukan pa rin silang tamaan ni Deco. Saka ginamit din niya ang crane para makatalon ng mataas. Ngunit wala pa ring balak sumuko sila Gentle kaso mabilis silang nahabol ng bida at pinabanda ang air cannon nito upang matamaan ang villain hanggang sa mahuli niya na ang dalawa. Ngunit nang ma-activate ang kapangyarihan nila Brava ay nagkaroon ng pambihirang lakas si Gentle kaya nakatakas ito at natalo ang ating bida. Nagpatuloy pa rin sa paglaban si Deco na sa sobrang bilis ay hindi na sila makita. Kalaunan ay tinamaan ni Gentle si Deco ng maraming elastic. Dumaan si Deco sa lupa para makatakas, ngunit hindi siya tinigilan ni Gentle at natatalo din siya nito sa lakas. Hanggang sa mapatalsik nito si Deco sa isang puno. Sinubukan din nila Brava na mahak ang security system ng UA pero nabigo siya dahil kailangan niya pang lumapit sa school. Samantala
Nagpapatuloy naman si Gentle sa pagtalo kay Deco. Ginamit ng bida ang gloves at tumalon saka ito binanatan sa ere hanggang sa matalo. Nang makita ito ay nakiusap sila Brava na pabayaan na lang sila sa kanilang passion. Ngunit dahil sa pag-ibig ay muling lumakas si Gentle at pinatalsik si Deco sa malayo. Kaso nakita na sila nila Hound Dog at Ectoplasm. Kaya inaresto sila agad nito saka dumating si Deco. Pinagtakpan ni Gentle ang assistant pero nais nitong sumama sa kulungan kaya sa loob sila ng rehas magde-date. Saka pinaalala ni Ectoplasm na malapit nang magsimula ang school festival kaya nagmadali na siya at dumating naman ng 9:50 AM dahil 10 AM naman ang play. Nang magsimula ang festival ay nag-cheer ang mga tao at nanunood din sila Eri, kung saan nagsimula ang palabas sa isang pasabog ni Bakugo. Saka sumayaw ang bawat kasapi ng Class 1A kasabay ng tugtugin upang magbigay aliw sa mga estudyante. Sunod ay tumalon si Aoyama upang magbigay ng ningning sa buong paligid. Lumabas si Deco sa stage para sa susunod na gagawin. Samantala nagpatuloy ang mga kaklase sa kanilang pang-aaliw habang sa itaas ay naghahanda sila Deco. Nagpalabas na rin ng mga yelo at tape saka ng mga confetti. Si Kirishima ay gumawa ng snow gamit ang yelo, habang si Aoyama ay ginawang disco ball ni Deco sa itaas. Binigyan din nila ng kakaibang karanasan ng audience sa pamamagitan ng quirk ni Uraraka. Napaiyak na lang si Mirio nang makitang napangiti na rin nila si Eri, hanggang sa matapos ang palabas na labis na na-enjoy ng mga tao. Sumunod ay ang pagsasadula naman ng Class 1B. Nang matapos ang performance ay tuwang-tuwa ang mga manunood. Tuwang-tuwa si Eri dahil sa napanood kaya tagumpay sila Deco. Si Babalino naman ay natuwa rin sa performance ng mga hero. Dahil din dito ay lalo silang nagkaroon ng mga fans. Samantala nagmamadali si Mineta para makapanood ng beauty pageant, kung saan ipinamalas ni Kendo ang kanyang lakas. Ang panglaban naman ng support course ay para lang si Ratuktok. Ngunit nang dumating si Nejire ay napahanga ang mga tao dahil tila isa itong isang napakagandang fairy. Nagpatuloy pa ang iba't ibang mga palaro sa napakasayang school festival upang mag-enjoy ang lahat sa kabila ng mga masasamang nangyari. Pagkatapos ay binigyan pa ni Deco si Eri ng masarap na candy na sariling gawa nito na nagustuhan naman ng bata. Nagpa siya ang faculty na alagaan si Eri sa UA kaya natuwa ang mga estudyante. Dahil lumiit na rin ang sungay na pinagmumulan ng mapanganib nitong quirk ay ligtas na siyang makihalubilo sa mga tao. Isa pa ay kapag nakontrol na ni Eri ang quirk ay mapapabalik din ito ang quirk ni Mirio. Inaabangan ng kauna-unahang billboard na wala si All Might. Nang magsimula ay pinakilala ang number 10 hero na si Ryukyu, number 9 Yoroi Musha, number 8 Wash, number 7 Kamui Woods, number 6 Cross, number 5 Mirko, number 4 Edge Shot, number 3 Best Genius, ang number 2 ay si Kigo Tekomi codename Hawk at ang number 1 hero ay si Enji Todoroki codename Endeavor. Sunod ay isa-isang nagsalita ang top 10 hero tungkol sa kanilang pangako sa kanilang mga tungkulin. Ngunit tinukso pa ni Kigo ang ibang mga hero sa paulit-ulit na mga linya nila. Giit naman ni Enji na panoorin na lang ng mga tao ang kanyang gagawin. Sa backstage ay naiinis si Endeavor kay Hawks, giit ng binata na wala siyang balak maging number 1, isa pa ay hindi niya rin daw idol si All Might. Nang aalis na si Endeavor ay sinabi ni Hawks na nais niyang gumawa sila ng isang team dahil sa mga Nomo. Samantala pinuntahan ni Dobby ang isang Nomo na si High End. Isang baliw naman sa labas na may quirk na shame ang naghubad para lumakas pero tinalo siya agad ni Hawks. Ang isang aso ay agad din na nailigtas ni number 2. Dahil magaling si Hawks ay mas sikat na siya kaysa kay Endeavor dahil kinatatakutan ito ng mga tao. Habang kumakain ay napag-usapan nila ang mga Nomo. Pero dahil walang sapat na clue si Hawks ay nais nang umuwi ni Endeavor. Nang sinabi ni Hawks na talamak na daw ang mga nakakatakot na kwento tungkol sa mga Nomo. Kaya nais daw niyang magpatulong kay Enji kung saan nanggagaling ang mga balitang ito. At sa isang iglap ay biglang may dumating doon na Nomo na nakakapagsalita na agad na inatake ni Endeavor ng napakalakas na flash fire jet burn at nangakong pupulbusin niya ito. Dumating ng isa pang kapatid ni Shoto na si Natsu. Napag-usapan din nila ang kanilang pabaya at malupit na ama. Ngunit tila napapatawad na ito ng kanilang ina dahil may palihim daw na nagdadala ng paborito niyang bulaklak at si Endeavor lang ang nakakaalam nito. Samantala nalaman nilang nagsasalita ang Nomo na ito. Agad naman itong inatake ni Endeavor ngunit dahil sa lakas nito ay siya pa ang nasa kal ni High End hanggang sa pumasok sila sa gusali at tumago sa kabila kaya gumawa ng malakas na apoy si Enji pero nag-regen lang agad ang Nomo na patuloy na inatake ang gusali. Gumuguho na ang gusali kaya iniligtas ni Hawks ang lahat ng mga tao na nandoon gamit ang kanyang mga balahibo. Umatake ng Hell Spider si Endeavor upang maputol ang katawan nito. Sa muling pag-atake ay nadamay din ng isang gusali kaya ginamit ni Hawk ang mga balahibo pero hindi na siya makalipad dahil naubos ito. Umatake na rin ang iba pang hero pero nagpalabas ng 3 pang Nomo si High End kaya naisip ni Enji na nag-iisip talaga ang Nomo na ito. Ngunit niligtas naman ni Hawks ang mga tao mula sa mga ito. Nag-apoy ng napakalakas si Enji ngunit pinagtutusok siya ni High End gamit ang mga kamay pero naglabas ito ng napakalakas na apoy na sobrang lakas kaya ulo na lang ang natira. Subalit kasabay ng pagkahulog ng petal ay siya namang labis na pinsala ang kanyang natamo na siyang ikinabahala ng lahat ng nanunood. Nagpatuloy si High End sa pagwawala at patuloy naman na nakikita sa TV ang kalagayan
gaya ng kasalukuyang number 1. Ngunit sa gitna ng kaguluhan ay isang bata ang nagtiwala kay Endeavor dahil hinahabol pa rin ito ang Nomo sa kabila ng pinsala, kaya pinag-aatake ito ni High-End ng mga galamay pero mas lalo lang nag-init saka naisip na nasa ulo ang kahinaan ng Nomo. Dahil dito ay naghabulan sila ng napakabilis sa ere, saka dumating si Hawk na natatapatan ang bilis ng Nomo, ngunit kalaunan ay tinamaan din siya nito. Sa kanya inilagay ang mga balahibo kay Endeavor para mas bumilis ang number 1, saka ito nagliwanag ng napakalakas sa ere at sinubukang sunugin ang ulo ng Nomo, kaso nagawa pa rin itong may tulak si Endeavor. Subalit ibinigay na ni Endeavor ang lahat kaya labis ang pagyanig ng buong paligid na napapanood din nila Shoto at ng dalawa pang anak nito. Saka nito ipinakita kung bakit siya na ngayon ang number 1 hero, dahil sa sobrang init ay nagliwanag na parang araw ang kanyang katawan sa itaas, hanggang sa tuluyan na niyang sinunog ng lahat ng natitira niyang lakas ang Nomo kaya napanganga na lang ang mga taong nanunood sa ibaba dahil sa lakas na ipinakita nito. Pagkatapos ay itinaas ni Endeavor ang kamay na sagisag ng kanilang pagkapanalo sa puwersa ng kasamaan. Napahanga din si All Might sa napanood, si Shoto ay hindi makapaniwala. Dahil nag-retired man si All Might ay meron pa ring mga hero na handang magbuwis ng buhay para sa mga tao.